Race number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang training centers at specialized training centers ng TESDA ngayong umaga. I-inspeksyonin ng Pangulo ang naturang pasilidad sa central office ng TESDA sa Taguig City. Kabilang sa sisilipin ng Pangulo ay ang workshops ng welding, mechatronics at visual graphics, gayon din ang MD Top Construction Painting, Motorcycle Small Engine Servicing at Car Care Center Automotive Servicing. Maging ang Heat Ventilation Air Conditioning Center, TESDA Women Center, Barista Competency Assessment at ang Plumbing Workshop. Nito lamang nakaraang Martes ay bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga nanalo sa 14th World Skills ASEAN Manila 2025 na inorganisa ng TESDA at siya rin nagbigay ng pagsasanay, pag-assess at pagpili ng mga kalahok ng Team Pilipinas sa nasabing patimpalak. Lakay? Ba, pagagandahin ba ang TESDA, ha? Ayan, narinig ko yung, ano yung sabi mo, barista? Ayan, yan ang dyan sumikat si, si Senator Joel Villanueva nung araw, naalala mo, di ba? Isang occasion natin dito sa DCRH, nag-set up dito ng isang parang coffee drop mo ko yung Jong Francisco. Pagkatapos, siya mismo ang nagtimpla ng kape, ha? Namimiss namin yung Senator Joel, ha? Ayan. Pero ang test naman na ngayon, Lakay, ay si Director General Kiko Benitez. Yung kapatid ni Congressman Albe Benitez. Yes, Lakay. So anong dapat lang pagandahin yan talaga dahil alam mo, Miss Let, ha? Abay, yung mga kababayan natin, mga OFWs na nag-aral yan sa TESDA, may certificate ng TESDA, abay in demand sa abroad, ha? At nire-require nila yung TESDA training. Pagka nakitang nag-train, nag-aral sa TESDA, abay tanggap ka agad. Tama, Lakay. At mukhang na-inspire si Presidente dahil nga dun sa panalo ng ating mga kababayan dun sa katatapos na ASEAN World Skills. Kaya nung bisita, Lakay, sa Malacanang itong Martes, nagbigay ng cash incentive si Presidente. Dito na nanalo ng gintong medalya, Lakay, ay 100,000 pesos para sa silver medalist, 80,000 pesos, 60,000 pesos sa bronze at 50,000 para sa nagkamit ng Medallion of Excellence. Aba, yan talaga ang dapat bigyan ng incentive ng presidente, ng gobyerno. Alam mo, Miss Let, maikwento ko lang yung kapitbahay ko sa Kenta, yung anak ni Dudong. Ay, Dudong, ano pangalan ng anak mong nag-aaral ng engineering sa diyan sa Polytechnic PUP sa Santa Mesa? Alam mo, ang daming invention ng mga engineering students diyan na abay hindi nabibigyan ng recognition at hindi nabibigyan ng suporta. Abay, saan ka nakita ng meron silang ginawa, Miss Let, ha? Abay, naglaba ka, bagong laba. Ayan. Abay, paglabas dun sa machine nila, nakatupi na yung damit. Ganun ba? Di ba? Gusto natin yan, Lakay. Kaya nga, magandang invention para sa mga ginanang tahanan, mga kasambahay, di ba? Abay, siguro yung mga ganito, ayan, nasa na nga pala yung mga DO, sino ba ang DOST ngayon na? Dapat ganyan ang binibigyan natin ng suporta, yung mga magaling natin mga kabataan na may magandang mga invention, Miss Let. Oo, tama, Lakay. At saka yung binabanggit ni Presidente, Lakay, kasi dito sa skills ng ating mga kababayan, nakikipagsabayan rin. Gusto rin kasi talaga yung mga Pinoy sa ibang bansa. So, sa pagdami ng mga industriya ngayon na kailangan ina-upgrade, ina-upskill yung mga manggagawa, dyan naman papasok yung TESDA, Lakay. Ayan, lalalo ka pa, itong si Malu Cabral, ayan, nag-aral ng candle making dyan sa TESDA, ha? Ayan, sa pagluluto, ayan, kita mo, nakapagtayo ng malaking restaurant, karindera sa Western Police District, ayan, di ba, kumikita ng 20,000 a day, o saan ka pa nakita ng ganyan? Kaya pala masarap din lagi ang almusal nyo, Lakay. Ay, siyempre. Ayan. So, ganun po, mga simpleng bagay po, mahibigan, pero malaking tulong. Ayan. At butit napansin ng Presidente, dapat yan ay matutukan at lalong mapalakas at sa ganun din marami ang matutulungan, Miss Let. Tama, Lakay.
Actually, yung ibang mga magulang, yung sinasabi Lakay, di ba kasi nagkaroon nga ng mga senior high school. Ang sinasabi nga nila, kahit yung after nung high school, ay sa TESDA na kung hindi magka-college, di ba? Kasi talaga namang maganda rin yung training ng TESDA at makikinabangan, lalo na nga doon sa mga trabaho abroad. Ayan ang pinaka-importante dyan. So, pati pag-welding, dyan sa TESDA, ha? Mga welder, ang taas ng Ay, sweldo. malaki ang sweldo daw Lakay ng mga welder. Sa abroad, oo. Mga ganyang bagay, ha? At siguro, sinong chairman ulit ng TESDA? Benitez? Director General Kiko Benitez Lakay. Ayan, GM Kiko Benitez. Ayan, mukhang kulang ka sir sa promotion. Ayan, dapat magkaroon din kayo ng information campaign. Ayan, dito sa DCRA, libre naman ang promotion dito. Ayan, kung para sa bayan yan. Ayan, at nang sa ganun, malaman po ng ating makababayan at puntahan, tangkilikin, at maraming mag-aral yan sa TESDA, Miss Let. Oo, Lakay. At para makabawas din ang unemployment, di ba? Siyempre kung maraming Pilipino ang makakapag-training, di magkakatrabaho. Ay, sinabi mo. Okay nga Rod, so ano pa yung schedule ng Presidente ngayong Biyernes, Miss Let, bukod dyan sa TESDA? So far Lakayan pa lang para ngayong Biyernes. So alas 10 yan ngayong umaga at malaman natin mamaya kung meron pa siyang ibang schedule sa palasyo mamayang hapon. Ayan, akala ko mag-inspection pa nung ang dami nito. Saan Lakay? 421 ghost flood control project, sabi ni Secretary Vince Dizon. Diyos ko, ang dami niyan. Baka bahala na daw si Secretary Vince dyan. Baka sumasakit na rin ulo ni Presidente dyan sa ang dami pang lumulutang Lakay, di ba? Hindi na nga lang sa DPWH, maging dun sa mga proyekto ng ibang ahensya. Na sabi ng palasyo ay iimbestigahan rin. Ayan, naku, sa hindi lang DPWH pati sa ibang agencies, ayan, DOH, ayan, may nakita po Yung tinawag na haunted hospitals Lakay. Ayan, haunted hospitals, overpriced na mga gamot, ayan. To Market Road. Oo, ayan. Naku, itong si Ombudsman na Boying Remulla, ha? Abay, pati daw yung family scandal, bubuhayin. Talaga naman ha? Sabagay, tama lang, nasimulan na rin lang yan. Tapusin na yan, ha? At nang sa ganun ni gumanda naman ang imahe ng Pilipinas, hindi tatawaging the country of the thieves. Kakalungkot. Nakakalungkot naman yan Lakay. At saka mukhang hindi pa talaga matatapos ito Lakay kasi yung sumbong sa Pangulo na natatanggap nasa 19,000 na sa ngayon. Ilan? 19,000 Lakay. 19,000 na. Naku, Diyos ko. Paano lulutasin yan? Paano re-resolbahin yan? Anyway, Miss Lenta, maraming salamat. Thank God it's a Friday, TGIF. Good morning and happy weekend Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.